Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His marvelous. At saka kay Jesus Christ for redeeming us from the bondage of sin. Lahat ng tao na makasalanan, no? Alam naman natin yun, di ba? Pero magpasalamat tayo kay Jesus Christ dahil tanggap niya tayo. Gagamitin natin yung name niya para makalapit tayo kay Almighty Father. So kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, magpakumbaba tayo sa tatay natin. Dahil wala naman talaga tayo may pagmamalaki. We are at the mercy of our Father, our Creator. Basahin natin ito sa Psalm chapter 9, verse 1 and 2. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous works. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. We are blessed kasi yung tatay natin mabait. And He's the God of justice and mercy. Kaya, ang isa lang gagawin natin, yung magkaroon ng faith in our Father, and in Jesus Christ, and in the Holy Spirit. Last time, binasa natin was Isaiah chapter 23. So, it's all about the people, businessmen of this world. So, dito binabanggit, yung merchants sila ng dagat. Yung mga nagtitrade, mga manufacturer, merchant to, sila yung source. Tapos, yung mga traders, sila yung nag-buy and sell. Bumibili sila sa mga manufacturers. Gaya ngayon, meron pa rin, di ba, na nag-buy and sell. Yun yung mga middlemen. Tapos, yung mga manufacturers. Dito, pinapakita, na yung kung makakapagsalita lang yung nature, or dito yung dagat, it's a part of nature yung dagat. Nagsasalita yung dagat na wala naman siyang magagawa. Wala siyang maipagmamalaki, yung dagat. The strength of the sea saying, I do not labor nor bring forth children, neither do I rear young men nor bring up virgins. Walang magagawa ang nature. Kasi sometimes mas thankful tayo sa nature, di ba? We thank you, Mother Nature, nabigyan tayo ng mas ina-acknowledge pa yung nature, yung environment, kaysa kay Almighty Father. Wala tayong environment or nature kung hindi dahil kay Almighty Father. Yun ang kinakalimutan ng mga tao. Or kung hindi man nila nakakalimutan, dinedeny nila, ayaw nila malaman ng katotohanan. Kasi mas gusto ng mga tao gumawa ng kasalanan. Kasi pag in-acknowledge dapat si Almighty Father, dapat lahat ng kasalanan, iiwasan na natin. Pero dahil sa ayaw iwasan ng mga taong kasalanan, mas gusto pa nilang i-acknowledge ang nature or ang environment. Mas importante sa mga tao pa, binibigyan ng importance ang nature or environment instead of the Almighty Father, the Creator. At yung mga tao dito ay matatalino, yung mga businessmen, di ba matatalino yung ginagamit nila yung kanilang mga katalinuhan sa kanilang mga para magkaroon ng malaking revenue, di ba? Pero baliwala kay Almighty Father, yung talino mo, yung intelligence mo, kung magsama-sama man kayo, gumawa kayo ng organisasyon para lalo mapalago ang negosyo ninyo. Para maprotektahan ang dagat, maprotektahan ang environment, baliwala yun kay Almighty Father. Bakit? Sino ba nag-create ng mundo? Si Almighty Father. So, may magagawa ba ang tao? Wala. Kahit pagsama-sama pa ang mga tao, wala magagawa ang tao. Poprotektahan ninyo ang mundo, itong earth. Kahit magsama-sama pa ang mga tao,
Lahat ng nasyon, powerful countries, walang magagawa. Kahit mag-unite man ang mga nations, walang magagawa. Dahil si Almighty Father ang powerful. Siya ang creator ng mundo na to. I-acknowledge natin si Almighty Father. Pero ayaw ninyo, di ba? Kasi mas gusto ninyong gawin yung mga kasalanan. Pero inaalaw ni Almighty Father, for the meantime, sige, okay lang, gawin niyo yan. Kalimutan niyo ako. Bakit? The Lord of Hosts has purposed it to bring to dishonor the pride of all glory, to bring into contempt all the honorable of the earth. Hinahayaan ni Almighty Father na gawin niyo ang gusto niyong gawin, maggawa kayo ng kung ano-ano mga organisasyon, mag-unite man kayo. Hinahayaan kayo ni Almighty Father. Sinadya niya yun para mapahiya ang mga tao na wala kayong magagawa, wala tayong magagawa, wala si Almighty Father. All will go down the drain. Lahat ng mga pinaghirapan ninyo, pagpapaganda ng mundo na to. Bakit gusto nyo mabuhay dito sa mundo na to na forever, di ba? Hindi mabubuhay ng mga tao dito forever, in this world. Kanino ibibigay ang mundo na to? Lilinisin ng Almighty Father ang mundo na to. Nasa Book of Revelation. Yung mga matitigas ang ulo, tatanggalin niya. Itatapon sa lake of fire. At sino ang mag-i-inherit? Ang mag-i-inherit ng mundo na to, pagkalinis ni Almighty Father, ang mag-i-inherit ay ang mga followers niya, faithful followers of the Lord Jesus and of the Almighty Father. Gumawa man kayo ng celebration, celebrate Earth Hour. After 70 years. Yung 70 years means complete, no? Complete yung pagkakagawa. Pag kumpleto na, pag end of days na, end of times, dun na si Almighty Father, pinagbibigyan lang tayo ngayon. Nagbibigyan lang kayo. Gawin niyo. Nagdaring ang oras, mapapahiya kayo. At pag sinabi ni Almighty Father, sinabi ni Almighty Father. Hindi kayo naniniwala kay Almighty Father kasi hindi nyo nakikita. Pero yun sa mga tao, na pag nag-iiba sila ng gender, naniniwala kayo. Mas pinaniniwalaan nyo pa yung tao kaysa kay Almighty Father. Sasabihin ng tao, ay hindi, ako ay isang... kitang-kita na eh, no? Kitang-kita na lalaki eh. Tapos sasabihin niya babae siya. Maniniwala kayo sa sa kasinungalingan. Gusto ng mga tao eh, no? Puro yung kasinungalingan. Takban natin yung katotohanan. Puro kasinungalingan ang gawin natin. Si Almighty Father ayaw niya ng kasinungalingan. Gusto niya lagi totoo, transparent. Kaya nga si Jesus Christ, diba? Faithful and true sa Book of Revelation. True. Totoo. Ano ang totoo? Ang Bible, ang salita ni Almighty Father. Si Almighty Father totoo siya. Si Jesus Christ totoo siya. Ang Holy Spirit totoo. Sino ang hindi totoo? Ang mga tao. Mga tao sinungaling. Mga magnanakaw. Mga ipokrito. Mapaggawa ng sa usapin. Mapaggawa ng mga batas na walang na against kay Almighty Father. Dito na tayo, nabasahin na natin itong Isaiah chapter 20, 24. Lahat ng tao para kay Almighty Father, pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Kasi mayaman, nakakagawa rin ng kasalanan. Mahirap, nakakagawa rin ng kasalanan. Kailangan natin lahat si Almighty Father at si Jesus Christ na maging malinis tayo para save tayo. At saka yung poor na sinasabi ni Jesus, it's not actually poor na walang earthly possession kasi maraming mga poor na gumagawa rin ng kasalanan.
nag-aambisyon or nanglalamang ng kapwa-tao, nagnanakaw, nagsisinungaling. Ang pagkakaibahan nga lang, yung mga mayayaman na nagnanakaw, hindi nahuhuli, nagbabayad. Yun ang pagkakaiba. Di ba nagbabayad? Yung mga politician, mga nagnanakaw yan, di ba? Kaya nga lahat gusto maging politician eh. Kasi laki ng pera. Maliit man ang sweldo sa politics. Ha? Andito ang sweldo sa politics, no? Yung mga leaders ng government. Maliit ang sweldo. Pero bakit nag-aagawan sa pwesto? Power. Money. And all the perks. Daming asawa, di ba? Dito tayo sa Isaiah, hindi pa tayo umpisa pala. Isaiah chapter 24. Behold, the Lord makes the earth empty and makes it waste. So bago ito sinabi ni Isaiah sa kanyang vision, dahil bigay ito ni Almighty Father kay Isaiah, ang sabi niya dito ni Almighty Father sa 23 ng Isaiah, and it shall be at the end of 70 years that the Lord will deal with Tyre. Tyre means rock, di ba? So, saan tayo nakatira? Sa lupa, sa bato, sa lupain. She will return to her hire and commit fornication with all the kingdoms of the world on the face of the earth. She, babae, kasi nga, mundo. Her gain and her pay will be set apart for the Lord. It will not be treasured nor laid up. Kung ano man ang mag-gain ng mundo na to, hindi yon mapupunta sa kanya. For her gain will be for those who dwell before the Lord, to eat sufficiently and for fine clothing. Yung gain ng mundo na to, hindi yun para sa mga tao na matitigas ang ulo, na ayaw kay Almighty Father. Ang gain para sa mga who dwell before the Lord. Alam niyo yung dwell, nakatira or nagtitiwala kay Almighty Father para sila ay makakain at para magkaroon ng magandang damit. Yon ang gain ng mga tao. Akala nila sa kanila mapupunta ang mundo na to. Hindi. Pagkalinis ni Almighty Father ng mundo na to, after 70 years, hindi natin alam kung kailan yon, ibibigay sa ang inheritance sa mga followers of Christ. Followers na gaya natin, Christians. Hindi ko masabing Christians kasi ang dami mga tao na sasabi ni Christian sila, pero hindi naman. Kunyari lang na Christian sila. True followers of Christ. Kaya yun ang tawag ko. Kasi ang bilis i-associate, I'm a Christian. Pero yung utos ni Almighty Father hindi ginagawa. Yung utos yung sinasabi ni Jesus Christ, yung tinuturo ni Jesus Christ, hindi ginagawa. No? Behold, the Lord makes the earth empty and makes it waste. Lilinisin ni Almighty Father ang mundo. It'll be empty. Distorts its surface and scatters abroad its inhabitants. Alam naman natin sa Book of Revelation, may mga calamities, wars, famine, death. Yun, madidistort ang mundo. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga tao or mapupunta sa kung saan-saan, sa impyerno, ganon. Yung iba, yung followers ni Christ, mauuna sa mga bago dumating si Christ, mauuna na sila sa heaven. Bago pa dumating si Christ dito sa mundo, mauuna na yung iba sa heaven, no? And it shall be as with the people, so with the priest. Simpleng tao, ganun din ang mangyayari sa mga priest. As with the servant, sa mga slaves or sa mga trabahante or employees, empleyado, so with his master, pati sa mga boss.
Kung ano ang mangyayari sa servant, ganun din sa boss. Kung anong mangyayari sa mga simpleng tao, ganun din ang mangyayari sa mga priests. As with the maid, mga assistant, no? So with her mistress, sa kanyang boss. Sa buyer, taga-bili, dun din, ganun din. So with the seller, taga-benta. As with the lender, nagpapautang. So with the borrower, nangungutang or nanghihingi. As with the creditor, so with the debtor. The land shall be entirely emptied and utterly plundered, for the Lord has spoken these words. Ibig sabihin na to, lahat ng tao, mahirap at mayaman, people, priest, servant, master, maid, mistress, buyer, seller, lender, borrower, creditor, so with the debtor. Pareho, mahirap at mayaman. Kaya hindi natin masasabi na mahirap lang to, mapupunta ako sa langit. Hindi. Mahirap yan, kawawa naman. Iba kasi, mahirap lang kami, ganon. Pero, nagnanakaw naman. Paano yon? Kaya walang mapagkatiwalaan. Minsan chismis, no? Yung mga walang magawa sa bahay na mahirap sila, tapos ang ginagawa sa bahay, chismis, ganon. Kapitbahay. The earth mourns and fades away. Iiyak ang mundo. Magluluksa siya, maglalament siya. Dahil, ano mangyari sa mundo? Fades away. Masisira, madidissolve. Cease to exist. The world languishes and fades away. Languishes, weakens, manghihina. The haughty people of the earth languish. Yung mga arrogante, yung mga prideful people ng mundo. May mga prideful people din na mga mahihirap, ha? Hindi lang naman sabihin, ay, pag mayaman, prideful. Hindi, may mga mahihirap din na prideful, arrogant. Nanonood ako ng mga tao. Nanonood ako ng, mahilig ako manood ng mga tao, ganon. Titignan ko yung ugali ng mga tao. Bata pa ako, ganon na ako. Kaya, alam ko na ugali ng tao. Akala nyo, tatahimik lang ako. Umiikot yung utak ko. Kahit kung makita ninyo ako in person, kahit paano, tahimik lang ako. No? Umiikot yung utak ko. Umagana. Nakikita ko yung mga tao. Hindi ko alam kung ba't ako bata pa, gusto na ako. Alam ko yung tao, tingin ko, alam ko na. Nung bata ako, pag nakikita ko yung nanay ko malungkot, sabi ko, ma, ba't ka malungkot? Wala kang pera, gagalan ako. O sige, bigyan ng pera, gano'n. Ano pala ako ng 3 years old, 4 years old, alam ko na kung malungkot yung nanay ko, o hindi. So, aware na ako, no? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father, tinuruan niya ako. So, yung mga bagay na natutunan natin, ng bata tayo, no? Nadadala natin hanggang paglaki natin. So, kayo, kung anong ugali ninyo, nadadala niyo rin yung paglaki ninyo. The Lord purposed it to happen. Lahat inaalaw ni Almighty Father, nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa buhay ninyo. Inaalaw ni Almighty Father yun para tayo ay maging humble, maging mapagkumbaba. It's for us. It's not for the Lord. Hindi para sa Kanya, para sa atin, para matuto tayo. At itong Bible, kaya isinulat ito para sa atin, para matuto tayo. Hindi ito para kay Almighty Father, dahil alam niya ang gagawin niya na eh. Tayo ang hindi natin alam. Kaya para sa atin to. Kaya, pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi naman si Almighty Father ang nabe-benefit. Tayo ang nabe-benefit. At natutuwa si Almighty Father dahil gusto natin siyang kilalanin.
Dahil si Almighty Father, established siya si Almighty Father. Alam niyo yan, di ba, creator natin eh. Ano na siya, yung powerful siya, all-knowing, omniscient, omnipotent, omnipresent. Tayo ang mahina. Kaya kailangan natin magbasa ng Bible. Kailangan natin siyang kilalanin. Tayo ang mabe-benefit. Kaya binibigay sa atin yung Almighty Father, yung kanyang mga salita. Kaya wag tayong tatama din, mag-pray, or magbasa ng Bible. Because it's for us. Kasi mahal tayo ni Almighty Father. Ayaw niya tayo mapunta sa lake of fire. All the things that happened to us, He purposed it. It's for us. Because He loves us. Okay? The haughty people of the earth languish. Like tayo, no? The earth is also defiled under its inhabitants. So, yung mundo, umiiyak kasi mag-fade away na siya, nadi-disintegrate na siya, nabubulok na siya, no? Nabubulok, hindi yung nature ang nabubulok. Yung tao, yung mga tao na nakatira sa earth, sila ang bulok, tayo ang bulok dahil makasalanan tayo. Kaya nag-fade away. The world languishes and fades away. The haughty people of the earth languish, mga arrogante, mga prideful. Yung I own my body. Ganon. I own my body, my choice. O arrogante. Hindi naman nila totoong katawan yon. Hiram lang ang katawan natin. The earth is also defiled under its inhabitants. Sira, no? Defiled. Ibig sabihin, tarnished or corrupted. Because they have transgressed the laws. Sinira natin yung batas na binigay sa atin ng Almighty Father. Ano yung batas ba na binigay sa atin ng Almighty Father? Yung 10 Commandments, no? Or nung naging compact na, yung commandments, naging 2 na lang, mahalin si Almighty Father at mahalin ang kapwa-tao natin. Yun lang ang gagawin natin, no? Yun lang, 2 lang na law. Yung 2 law na yon, sakop na lahat ng law na, di ba ang daming batas ng mundo? Hindi na matapos-tapos yung paggawa ng batas ng mga ng mga sa Kongreso, hindi na matapos-tapos yung paggawa ng mga senator ng mga batas. Pero sa madaling salita, yung mga batas na yon, naka-focus yon sa paggawa ng tama or right or correct in the eyes of God. Pero hindi matapos ang paggawa ng batas. Bakit? Kasi tao corrupted. Nakakalusot, nilulusutan yon. Gumagawa ng lusot ng mga mambabatas. Gumagawa sila ng pumapayag din sila sa lobbying. Kaya yung batas natin yun, sira na. Because they have transgressed the laws, fractured or disregarded yung batas, changed the ordinance. Ano ba yung binago na ordinance? Ano yung sa ngayon? May naiisip pa kayo na ordinance na or sa law na binago? Ha? Ay, walang sasagot. Wala palang sasagot, sorry. Ha? Mama, ikaw na lang sumagot. Huwag kang magtago, mama. Mama, ano bang ordinance na binago sa batas? Ha? Anong rule ang binago? Madami, no? Same-sex marriage. Dati hindi na-allow. Ngayon na-allow na. Bakit? Sino nagpasulo ng law na yon ng same-sex marriage? Si Almighty Father ba? Hindi. It's demonic. Ano pa? Yung ituro sa school, yung theory of evolution, theory of gravity, puro mga theory. Sino yun? Mga ordinansa yun na hinayaan ituro sa mga bata
para paglaki ng mga bata, hindi nila kilala si Almighty Father, ang alam nila tungkol sa science, ang alam nila, malayo sila kay Almighty Father, hindi nila kilala si Almighty Father, ang alam nila walang Diyos. Binago ng tao. At ang sabi ay merong outer space. Kaya yung mga tao ngayon, wala naman langit ang meron doon outer space, alien. Basta niniwala ang mga tao sa alien. Ha? Yung mga aliens, ano yun, fallen angels yun, nagbabalat kayo, balat kayo, nagtatago, kunyari alien sila. Pero wala naman talagang aliens, mga fallen angels yun. Kung i-check nyo yung itsura ng mga aliens, sa nakitang demon ni nagpabasa kasi ako, magkamuka. Yung drawing na demon na isang taong sumasamba sa demon, check ko, binabasa ko kung bakit ganun ang itsura, magkamuka. Yung alien at saka yung demon. So, fallen angel yon. Ano pa yung mga iniba, no? Yung family planning, napuplano ng pamilya. Ano ba yung family planning? Reproductive health pill. Gumamit kayo ng pills, gumamit kayo ng condoms, gumamit kayo ng magpa-opera kayo, magpatali kayo. Pag nagpapatali kayo, ano yun? Sinisira yung katawan ng tao. Inom ka ng gamot, ng pills, o pharmakia, sorcery. Ano pa? Dati, pag pagkapanganak, gusto mo malinis na malinis yung baby, aayusin mo. Ngayon, saksakan natin ng gamot, ng mga metals. Metals yun yung sinasaksak sa mga baby. Hindi nyo alam. Kaya ngayon, ang dami mga bata mayroong sakit ng autism. Iniba ninyo ang law. Ginawang batas dahil nga selfishness, greediness. Para tungkol sa business kasi ito Tapos yung same-sex marriage naman, yun naman yung tungkol sa lust naman yun. Ang isa pa na isang lobbying, gusto ko lang i-add. Yung, di ba dati yung asin, mura lang. Sa palengke, bili ka ng asin, mura lang. Ngayon, para magmahal ang asin, lagyan natin ng iodine para magmahal ang asin. Kasi yung iodine, kailangan niya para hindi magka-goiter yung mga tao. Dahil kailangan ng iodine ng mga tao. Pwede bang kainin ng iodine? Kasi nalagay si asin. Pag-isipan nyo nga yung pinaggagawa ng mga Nag-iisipan nyo ba? Para hindi rin magka-goiter. Bakit hindi matanggal yung goiter? May mga kamag-anak ako, may mga goiter, no? Nakatira sila sa puro seafoods pa ang kinakain nila. Okay? Puro seafoods. So, bakit nagka-goiter? Dahil kulang ba sila sa iodine? Puro seafood na nga kinakain nila. So, hindi yun, no? Ang kasalanan ng tao, yun ang sakit natin. Ano pa? Celebrating mga pagan days. O malapit na yung ginagawa niya pang non-working holiday ba yun? Ginagawa niyo bang non-working holiday yung pagan day? Ano yung pagan day na sinasabi ko? Halloween. Mag-Halloween na naman. Sa tingin niyo, kay Almighty Father ba yun? Mga Christian pa nag-celebrate Halloween. Tapos magsusuot ng mga demonyo ng mga may sungay. Magsusuot na yung labas yung kaluluwa. Magsusuot ng mga may dugo-dugo. Ini-enjoy pa ng mga tao. Pero pag nangyari naman sa kanila yung may mga dugo-dugo,
masyado naman silang affected. Hindi ko maintindihan sa tao eh, no? Gusto nila, ano yung gusto nila, lokohan lang. Hindi, gusto ko lang lokohan lang, may dugo-dugo, yung pangit ng tao, yung may mga serial killer ang gagayahin natin. Pero pag nangyari na sa totoong buhay, ayaw na. Ba't ganon? Hindi, gusto namin laro-laro. Hindi nga eh, dahil sineselebrate. Sineselebrate niya, di ba? Yung Halloween. All Saints Day, sineselebrate nyo rin. All Souls Day, sineselebrate nyo rin. Ano ba mga sineselebrate ninyo? Puro mga kaluluwa. Sineselebrate ninyo yung kaluluwa. Inaalala ninyo yung mga taong mga namatay na. Huwag nyo nang alalahanin sila. Ano na sila? Kung nasa langit man sila, tahimik sila sa langit, masaya sila. Kung nasa impyerno sila, wala tayong magagawa. Okay? Kung gusto ninyong alalahanin, ba't gusto ba ninyong sumunod? Hindi. Totoo. Hindi alalahanin natin yung mga namayapa. Gusto niyo alalahanin? Or baka naman gusto niyo sumama na? Hindi. Kasi naalala ninyo, di ba? Naalala ninyo, nag-iiyak kayo. Baka gusto niyo sumama na rin. Ganun ba yun? Hindi kasi mahal ko yun eh. Namatay na siya. Pero mahal. Oh, sige, mahal mo. Namatay, no? Gusto mo sumama ba? Diretsahan. Ha? Gusto yung alalahanin, di ba? Eh, huwag na alalahanin, sumama na kayo kung gusto nyo. No? Hindi, ganun ang ano eh. Ang gulo kausap ng tao. Tungkol naman sa ano to, sa gender orientation. O diba nga chromosomes, XX and XY. Yung lalaki nga XY pala, sorry, nagkamali ako, nagkabalik na dati. XX, babae. Yung chromosomes, dalawa lang na letters yun. Hindi yun hanggang ano, letter Z. Hindi A to Z yung letters ng chromosomes. Dalawa lang yun. It's either ipanganak ka na meron kang physical body na pang babae, or may physical body ka na panlalaki. Okay? Pero in heaven, you don't have to worry. Walang gender in heaven. Kasi baka hindi, wala akong gender, wala kang gender. Eh ano yung katawan mo ba? Yung totoo, no? Kasi nga in truth, yung physical body, ano ba nakikita mo sa physical? Hindi, pero nararamdaman ko, ano ako, lalaki ako eh, pero babae yung katawan ko, pero yung puso ko babae. Yung katawan ko lalaki, puso ko babae eh. Pakiramdam mo lang yun, no? Psychosomatic. Ha? Pakiramdam mo lang yun. Usually, yung mga ganun tao, mostly, they were abused when they were kids. At natututunan din sa mga matatanda, nakikita nila eh, nagiging aware sila, pwede pala yun, or nahahawa sa mga friends. And may study na pag-aralan namin dati sa pollution control officer, nag-seminar ako, pollution control officer, o pollution control management ba tawag doon? Yung mga chemicals, may mga chemicals na nakakapag-alter ng isip ng tao. Like yung DDT, ano yun, pamatay ng mga insekto yon, na pag-aralan na yung mga palaka, halimbawa, babae yung mga palaka, nag-iiba sila ng gender, yung mga palaka. Hindi naman palaka ba tayo? Ba't nag-iba ng gender yung mga palaka? Ginagaya nyo ba yung mga palaka? Kasi ganun yung DDT eh. Kaya nga hindi na ginagamit yung DDT. Ewan ko na lang kung saan ngayon ginagamit yung DDT. Baka yun na nakalagay sa ina-inject sa mga babies. Kaya ang dami ngayon twisted ang mind. So, sino nag-promote nun? Bakit nagkaroon ng ganon? It's the government. Bakit? Kasi nga corrupted
pharmacia, ginawang lobbying yung paglagay ng gamot sa mga babies. Naging law tuloy. Na hindi ka makakapag-aral pag walang ganon ang mga babies, ang mga tao. Malinis ang baby, lalagyan pa ng mga kung ano-anong metal sa katawan. Tapos yung mga substandard ng mga items, yun, then nasa law yan, tanggap yan ng batas. Di ba may pinirmahan kang pag may pinirmahan ka, ibig sabihin absuelto sila yung kumpanya dahil may pinirmahan ka tanggap yan, nasa law yan o iniiba ng mga tao, nawawala yung justice, yung correctness or righteousness na kay Almighty Father tinatanggal ng mga tao dahil corrupted ang mga tao. Salbahe, selfish, all for selfish gains. The earth is also defiled under its inhabitants. Sira, madumi. Because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Minsan mag-withdraw ka sa bangko ng ATM, wala ka namang, ba't nabawasan ng 10 pesos to? Mga gano'n na yan. Bilangin mo yung 10 pesos bawat ang dami nun. O di kumita na naman yung bangko, yung pera mo nandun sa bangko, kumikita yung bangko, pinapaikot na nila yung pera mo sa bangko, nila yan sa stock market, sa kung anong business, pinapautang nila. So, kumikita na sila dun. Tapos, pag ikaw ngayon, ay mag-withdraw ka lang, may 10 pesos, ang laki ng kita. Kaya ang daming bangko. Kung gusto mong yumaman, magtayo ka ng pawn shop. Hindi isang idea. Dahil doon nag-umpisa yung mga bangko sa pawn shop. Kung yung nag-umpisa ng bangko, kilala niyo ba yung nagpa-umpisa ng bangko? Yung napakatandang bangko na sa buong mundo. Dating pawn shop siya, pautangan yun. Nagbibigay sa kanya ng gamit yung mga tao, tapos binibigyan niya ng pera. Pero 1/3, no? 1/3, kanya 1/3, tapos yung 3/4 binibigay niya sa tao yung bayad. Ganun ang pawn shop. Kaya malaki ang tubo, kaya palaki ng palaki ang kita ng tao. Greediness. Therefore the curse has devoured the earth. Kinain na ng sumpa ang mundo. Ano ba ang sumpa ng mundo? Sumpa sa mundo, kamatayan. Yun ang sumpa. Kinain na ng kamatayan ang mundo. Kaya nga palaki ng palaki ang Sheol. Padami ng padami ang mga souls na napupunta sa Sheol, Hades. And those who dwell in it are desolate. Kinain na ng sumpa ang mga tao. Kamatayan. At yung mga nakatira ay fruitless, desolate, barren, bleak ang future. Therefore, the inhabitants of the earth are burned and few men are left. Yung mga nakatira dito sa mundo, susunugin, no? Lake of fire. Bahay ni Satanas, doon kayo. Gusto niyo ba doon? Pag isa ka sa mga nag-enable, no, enabler, no, alam mong mali, pero hinihikayat mo pa rin, okay lang. Kahit Christian ka, hinihikayat mo. Kasama ka rin doon, enabler ka eh. And few men are left. Konting tao lang ang mapupunta in heaven.
few men are left dito sa mundo dahil nga ibababa ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ yung New Jerusalem. No, basahin niyo sa Book of Revelation chapter 20 ba yun? Revelation chapter 20, yung New Jerusalem. After the Great White Throne Judgment, yung all things are made new. Revelation chapter 21. So wala ng dagat. Ang magkakaroon, Holy City, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So yung lumang earth, itong lumang earth, madumi to, lilinisin to ni Almighty Father. Kaya nga dito sa Revelation chapter 21, meron ng new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Tatanggalin ang dagat, hindi na need ng dagat. Why? Wala na ring mga animals. Walang dagat, walang animals. Sinong nandun? Mga tao na nagtitiwala kay Jesus Christ siya, kay Almighty Father, the Holy Spirit. Ang gagawin natin ay pupurihin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ with our true family, real family. For now, yung New Jerusalem wala pa. So yung mga relatives natin na nagpunta na or hindi natin kasama ngayon, they are in heaven for now. But pag dumating na si Jesus dito sa lupa, no, kanyang second coming, and then itapo na si Satan sa lake of fiery furnace and lake of fire, sorry. Tapos ito namang yung mga saints in heaven, kasama sila. Sama-sama na tayo. Okay? Kung tayo ay buhay pa dito sa mundo na hindi tayo mauuna. Hindi tayo mauuna na magpunta in heaven habang hindi pa nakakapunta baba si Jesus. Ano ba yun? Kasi dalawang klase, no? It's either maantay natin si Jesus or tayo ang pupunta kay Jesus. Doon sa heaven, mas mauna tayo kaysa sa pagbaba niya dito sa lupa, no? Yun yung dalawang way to be with the Father. Makakapunta tayo in heaven dahil kahit hindi pa bumababa si Jesus dito sa lupa, or pagdating ni Jesus, saka tayo makukuha ni Jesus. Naintindihan naman ninyo, no? Tagalog naman, di ba? Kaya nga, di ba, 1/3 purified, refined in silver, and tested in gold. 1/3. And then 1/10. 1/10 na naman. Umunti. Kasi yung 1/3 na yun, ano pa, kailangan pang test pa ng gold. Kaya few men are left. Konti lang ang matitira. The new one fails, and the vine languishes. All the merry-hearted sigh. Yung new laws na binagay ng mga tao ngayon, yung new ordinances, hindi nakakapag-save ng tao yan. Lalo pang nagiging miserable ang buhay ng tao. Dahil nga, sa galit ni Almighty Father. Parusa ni Almighty Father. Kaya magiging miserable ang buhay ng tao. Kahit pa sabihin na mayaman or well-off, hindi masaya, no satisfaction. Dahil ang makakapag-satisfy lang sa atin si Almighty Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. The vine languishes. Magsasuffer ang mga tao. All the merry-hearted sigh. Lahat ng mga papakasaya, malulungkot sila.
Kala nila successful na sila, na ipatupad na yung matagal na lang inaantay na law, na same-sex marriage. Akala na nyo masaya na kayo, pero hindi. Akala niyo lahat ng gusto niyo na nagawa na ninyo, maging masaya na kayo, hindi pa rin, di ba? Hindi pa rin kayo satisfied. Hindi maintindihan ng tao na ang satisfaction is from the Almighty Father and Jesus Christ. Kasi nabulag na tayo ni Satanas ng mga bagay dito sa mundo. The mirth of the tambourine ceases. Sa Judgment Day, pagdating ni Jesus Christ, matitigil lahat. No? Pati yung pag-enjoy, yung festivities, mga music, ngayon di ba ang daming music? Yung celebration, punta kayo sa concerts, parties, mga bars, nag-enjoy kayo. Matatapos yon. The noise of the jubilant ends. Yung mga feeling triumphant. Dahil yes, pwede na. Tanggap na kami ng society. Yung mga taong hindi nila matanggap ang sarili nila, pero gusto nila tanggapin sila ng society. Hindi nila matanggap yung katotohanan, pero gusto nila tanggapin sila ng society. Yung sarili nila hindi nila matanggap Paano tatanggapin sila ng society? Paano sila tatanggapin ng Almighty Father kung sarili nila hindi nila matanggap? Matatanggal yon yung celebration ng mga tao na matitigas ang ulo. Prideful. It'll end. The joy of the harp ceases. Lahat ng enjoyment dito sa mundo hindi permanente, temporary lang. They shall not drink wine with a song. Strong drink is bitter to those who drink it. Magiging mapait sa mga taong iinom. Bakit magiging mapait? Ano ba yung strong drink na yon? Is bitter to those who drink it. Yung strong drink, yung pagiging arrogant, yung pagiging pagkalimot kay Almighty Father, yung pag-iba ng mga laws and ordinance, strong drink yon. Bitter yon. Bakit siya bitter? Is bitter to those who drink it. Because of the result that accompanies with the ordinances. Ano yung result nun? The end result. Lake of fire. Kaya bitter. Hindi naiintindihan ng mga tao. The city of confusion is broken down. Lalong masisira ang mundo. Every house is shut up so that none may go in. So hindi nyo alam ngayon, lalong nasira ang mundo. Kung noon siraan na ang mundo, mas lalo ngayon ang gulo, di ba? Hindi nyo napansin? Mas lalong naging wild ang mga tao ngayon. Kung noon may konsyensya pa, no? Yung mga bata may konsyensya pa. Ngayon wala na. Every house is shut up so that none may go in. There is a cry for wine in the streets. Merong nag-iiyak ng alak sa street. Bakit? There is a cry for wine in the streets. Gusto magpakalasing. Gusto na makalimot. There is a cry for wine. Naghahangad sila ng wine sa kalye. Bakit?
Kasi gusto na makalimot. Dahil sa pain. Hindi sila satisfied. Kahit binigay na lahat, inallow na lahat ni Almighty Father, the Almighty Father purposed it to happen. No? Inallow ni Almighty Father na maging lasing ang mga tao sa kanilang pride. Gusto nila yon. Sige, ibigay natin. Ayaw ng mga taong makinig sa akin, sabi ng Almighty Father, sige, ibigay natin ang gusto nila. Sa tingin niyo, masaya si Almighty Father? Hindi siya masaya. Pag nagkakasala yung mga anak niya, hindi siya masaya. Ang tao, masaya. Akala ng mga tao, masaya sila. Kasi, binulag na sila ng Satanas. Akala nila masaya sila. Pero in the long run, malalaman nila, hindi pala masaya. There's a cry for wine in the streets. All joy is darkened. Mawawala lahat ng joy. The mirth of the land is gone. Yung enthusiasm, yung excitement, yung zeal of the land, it'll be gone. In the city, desolation is left. And the gate is stricken with destruction. Sira ang mundo. Desolate ang mundo. Babylon is fallen. Dahil sa mga laws, inibanin mga tao. Greediness, selfishness. Kinalimutan natin yung tatay natin. Inuna natin ang sarili natin. Kaya, yung galit ng Almighty Father, mararanasan natin. Nakakalungkot, no? Hindi ba kayo nalulungkot? Nalulungkot ako. Hindi ako natatakot. Nalulungkot ako sa mga taong makaka-experience ng galit ni Almighty Father. Si Isaiah, nalungkot siya. Kung kayo babasahin nyo rin ito, malulungkot din kayo. Puro anong ginagawa ng mga taong kasalanan. Drunkenness. Basahin natin, ano? First Corinthians chapter 6 verse 9. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor adulterers, nor male prostitutes, and nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers. Ano pa yung mga kasalanan natin? Evil thoughts, theft, murder, adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men, thief, greediness, covetousness, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, strife, pride, foolishness, impurity, idolatry, sorcery, enmity, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, swindlers, lovers of self, lovers of money, arrogance, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Kunyari, godly, no? Godliness ang pinopromote. Pero, deny ang power ni Almighty Father. Meron ba ngayon sa society ganon? Meron. Pinagsasama-sama tayo kunya. Kailangan magmahalan tayong lahat ng mundo.
Kailangan magmahalan, kailangan magkaroon ng peace, kailangan maging in order ang mundo. Ngayon, having the appearance of godliness, but denying His power. How do they deny the power of God? Hindi sinasama si Almighty Father sa mga plano. Denying the power of God. Pag hindi natin sinasama si Almighty Father sa mga plans natin, we are denying God of His power. Kagaya ng aasikaso sa environment, kailangan magtanim tayo ng mga puno dahil para sa future generation. Bakit? Ikaw ba ang naggawa ng mundo para alam mo na ang future generation ay may enjoy nila ang mga bagay na itinanim mo? Paano kung hindi magpadala si Almighty Father ng rain? Hindi, marunong naman tayong gumawa ng peke na rain, O, paano kung walang asin? O, saan kayo kukuha kayo ng asin? Kasi yung peke na rain, may asin yan. Hindi din nyo alam ang isip ni Almighty Father. Full of wisdom and knowledge. The wisdom of this world is foolishness to the Almighty Father. Hindi nyo naiintindihan. Pag naiintindihan natin, may takot tayo kay Almighty Father. Pag naiintindihan natin, pupurihin natin si Almighty Father. Pag naiintindihan natin siya, pupurihin natin siya, mamahalin natin siya. Kung naiintindihan natin siya. Pero kung hindi natin siya naiintindihan, selfishness and greediness. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God. Para lahat may alam natin. Lahat ibibigay sa atin. Yung inheritance natin. And all these things shall be added unto you. Para na rin ito sa mga taong nagsasabi na Christian sila. Na hindi naman talaga sila Christian. And sabi na, hindi, tinanggap ko na si Jesus sa heart ko. Tinanggap mo, is that just lip service? Alam niyo lip service? Salita lang ba yun? How about your works? Sa gawa? Anong gawa mo? Makikita ba sa gawa mo nagtatiwala ka kay Almighty Father? Na hindi ka nanlaloko ng tao, na hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, na transparent ka sa mga tao, na ang prioritize mo is Almighty Father and His works. Na ibinigay mo lahat kay Almighty Father tsaka kay Jesus by denying yourself, taking up your cross and following Jesus. It's hard. It's very hard. Kaya 1/10 lang of the total population of the whole world since this world has begun. 1/10 lang. So sa end of times, dahil nga sira na ang mundo na to. Sira yung morality, okay? Baka sabihin nyo, hindi, ang ganda ng mundo eh. Maganda sa appearance, maganda sa paningin. Pero yung morality, yung nasa sa loob, bulok. Dahil ang mga tao na namumuno, bulok. Yung mga laws na ipinasa, bulok, sira, madumi. Kaya desolate. When it shall be thus in the midst of the land, among the people, it shall be like the shaking of an olive tree, like the gleaning of grapes when the vintage is done. So, ito ang end of times na yung pag-harvest. Shaking of an olive tree. Pag sinishake mo yung olive tree, may mga nahuhulog na mga, diba, olives. So, sino lang ang natitira sa mga branches ng olives? Ng olive tree, sino lang natitira? Ano lang yon? May mga bunga doon, nandun, na hindi sila matanggal kahit i-shake sila. Nakakapit pa rin sila sa puno ng olive tree. Yung mga olives na yon. Pero may mga olive trees na hulog. It's like the greening of grapes when the vintage is done. Para ring
pag-harvest ng mga grapes. Kung vintage is done, no? Kung hinug na. They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the Lord, they shall cry aloud from the sea. Therefore, glorify the Lord in the dawning light, the name of the Lord God of Israel in the coastlands of the sea. So, ito ngayon ang mangyayari sa mga tao na sa end of times, yung mga nakakapit pa sa olive tree na kahit na i-shake nandun pa rin. Yung mga gleaning of grapes, yung magagandang grapes na harvest. Anong mangyayari? So, personification to figures of speech. They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the Lord, they shall cry aloud from the sea. Pupurihin si Almighty Father. Kakantahan si Almighty Father. Sisigawan ang kabutihan ng Almighty Father. Therefore, glorify the Lord in the dawning light, the name of the Lord God of Israel in the coastlands of the sea. From the ends of the earth we have heard songs, glory to the righteous. But I said, I am ruined, ruined, woe to me. The treacherous dealers have dealt treacherously. Indeed, the treacherous dealers have dwelt very treacherously. Fear the pit and the snare are upon you, O inhabitant of the earth. Ano to? Nag-celebrate ang mga tao. Glory to the righteous. Glory to the Lord in the dawning light. Bukang liwayway. Bukang, ano yun? Pagtaas ng araw. Yung is a brand new day. No? It's a new hope. No? Yun. Pero ang sabi ni Isaiah, I am ruined. Sira ako. Kawawa naman ako. The treacherous dealers have dealt treacherously. Sino yung treacherous dealer? Yung evilness. Yung evilness have dealt treacherously. Indeed, the treacherous dealers have dealt very treacherously. Yung mga taong matitigas ang ulo na they were betrayed, no? By Satan. Akala nila kakampi nila, akala nila tama yung ginagawa nila dahil pag wala si Almighty Father, hindi natin isinasali si Almighty Father, sino ang kasama mo? Naintindihan nyo? Kung sa isang plano, hindi kasama si Almighty Father, sino ang kasama mo? Kung sa isang law, hindi kasama si Almighty Father, sino ang kasama doon? Dalawa lang yan eh. It's either si Almighty Father or yung devil ang kasama. So, ito, dahil treacherous dealers to, devil to, no? Fear the pit and the snare are upon you. Katakutan mo yung pit. Ano yung pit? Yung paghuhulugan mo, yung shoal. Kasi yung mga tao sa shoal, inihuhulog lang yon. Binabagsak lang yun sa impyerno. Pero yung mga anak ni Almighty Father, iniingatan yon. With with extra care. Yung sa souls ng mga nagtiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father sa Holy Spirit, with extra care yon ng with love, kay Almighty Father ka mapupunta. But if you don't believe in the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, kung stubborn ka, itatapon ka lang, ihuhulog ka sa impyerno, sa pit. And the snare are upon you. Yung trap, matatrap ka na doon. Pag hinulog ka sa impyerno, trap ka na doon forever. Walang nakakalabas ng impyerno.
Baka sabihin, hindi, aakit ako sa dingding, gano'n. Wala kang makakapitan doon. Walang tutulong sa'yo doon. Lahat ng mga tao, ng kaluluwa na nasa impyerno, kailangan ng tulong. Hindi sila matutulungan dahil they've decided already not to believe in God, not to believe in Jesus Christ, not to believe in the Holy Spirit. Walang tutulong sa inyo doon. At tuwan-tuwa si Satan. Marami kayo doon. Tuwan-tuwa si Satan. Akala niya magpa-party kayo ron. Hindi ng party ron. Kasama namin si Satan, mag-party kami doon. Hindi kayo magpa-party ron. Ha? Walang inuman sa impyerno. Anong mangyayari doon? Susunugin. Forever. Araw-araw. Hindi ka na, walang pahinga. Yung pagsunog. It's for all eternity. Hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko yung totoo. Nabasa naman natin dito sa Bible, di ba? Sinasabi ni Almighty Father yung totoo. Fear and the pit and the snare upon you, O inhabitant of the earth. Katakutan ninyo, sabi dito ni Isaiah. Yung impyerno, tsaka yung namatrap kayo sa impyerno, wala nang labasan yun. And it shall be that he who flees from the noise of the fear shall fall into the pit. Kung sino man ang makakatakas, flees from the noise of the fear, wala kang takot, no? Nakatakas ka nang walang takot. Ano mangyayari sa'yo? Hindi ako natatakot magpunta ng impyerno. Tatakas ako kahit mapunta ng impyerno. Shall fall into the pit. Yung mga taong ayaw malaman ng katotohanan or ayaw tanggapin ng katotohanan. Yung those people who took God for granted. Yung they continuously sinning. Baka sabihin niyo, bakit yung mga nasa near-death experience, lahat doon nakakakita ng white light, ganon. Yun yung mga near-death experience yon. May mga taong nakaka-experience ng ganon. Pero may mga tao, mas madami, bilyon, trilyon, ang hindi nakaka-experience nun, shoot na agad sa impyerno. Iyakan ng mga tao doon. Maingay doon. Kung ngayon ina-enjoy mo ang buhay mo dito sa mundo, akala mo enjoyment lang ang lahat. Kayamanan lang lahat. Isipin ninyo, may Diyos. Si Almighty Father, si Jesus Christ. Totoo si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. At totoo ding may demonyo. Totoo ang impyerno. Kaya matakot tayo dun sa anong pipilian ninyo. Si Almighty Father with love and care, nurture, inheritance ibibigay sa'yo, o yung impyerno. So ngayon pa lang magde-decide tayo. And he who comes up from the midst of the pit shall be caught in the snare. Kung sino man ang nandun sa impyerno, nasa gitna na ng impyerno, no? Andun na siya, nakatrap na siya doon. Hindi na siya mawawala. Trap na. Every day we have to pray. Ask God for forgiveness. Ask God for guidance. Every day. Every day, every hour, every minute. Isaksak natin sa isip natin. Sa puso natin.
Paano mangyayari na lagi natin maalala si Almighty Father tsaka si Jesus? We have to pray always. Minsan tatamadin ka magbasa ng Bible. No, wag kang tamadin. Pag napunta ka ng impyerno, magsisisi ka ngayon. Ba't ako tinamad magbasa ng Bible? Bakit hindi ako nag-pray? Sa ngayon na-enjoy mo ang mundo. Pero, konting panahon lang ang ilalagi natin dito sa mundo. For the windows from on high are open, and the foundations of the earth are shaken. The earth is violently broken, the earth is split open, the earth is shaken exceedingly. Shaken exceedingly. Lahat apektado. Mahirap o mayaman pag niyanig ni Almighty Father ang mundo. Dahil siya nag-create ng mundo eh. Siya ang may rights. Siya lang ang makakagawa nito. Wala nang iba. The earth shall reel to and fro like a drunkard. Parang lasing ang mundo. No? Parang gumaganon-ganon. Paano ba yung lasing? Ganon-ganon. Yung naglalakad pero parang matutumba. And shall totter like a hut. Yung hindi stable, no? Like a hut. Diba yung hut hindi siya stable, mabuhay, madaling mabagsak. Its transgression shall be heavy upon it. Dahil sa sobrang bigat ng kasalanan. Kaya yung earth parang lasing sa bigat, ang bigat ng dala-dala ng earth. Kaya yung pati yung hot na mabubuhay. And it will fall and not rise again. Kaya mahuhulog at hindi na to makaka-recover. Hindi na magiging gaya ng dati. Ano yung mga yon? Basahin natin sa Book of Revelation yun, ano? Itong mga calamities. Meron pang padarating, no? Gusto niyo ba antayin? May calamities pa rin. Madami pa rin. The Lord purposed it to happen. Para humingi tayo ng tawad. Yung 4 years ago, was that 2 years ago or 4 years ago? The Lord purposed that to happen. Inalaw ni Almighty Father yan. It's a taste of what is to come. Sa ngayon, naka-establish na in the beast. The kingdom of the beast. Naka-establish na sa ngayon. Established na siya. Hindi niyo ba alam? Akala niya wala pa yung beast ngayon. Nandito na. Yung kingdom ng beast. Gumagana na siya ngayon. Gumagana na rin yung 4 horsemen. Hindi niyo napapansin. Hindi kayo aware? Kasi ang tao aware lang sila because they're selfish. Hindi lang aware sila na selfish sila na kailangan nila makahakot ng madaming pera, yumaman, yun lang ano. Pero yung pansinin yung mundo, hindi niya napapansin. Naka-establish na the beast. Hindi pa lang siya nare-reveal. Hindi pa lang niya nire-reveal yung sarili niya. Pero naka-establish na siya. Nagtayo na siya ng kanyang mga ng kanyang mga headquarters. Hindi pa niya na lang nire-reveal yung kanyang sarili. It shall come to pass in that day that the Lord will punish on high the host of exalted ones. Paparusahan ni Almighty Father those people who are arrogant. And on the earth, the kings of the earth, kings,
Yung mga naghahari-harian dito sa mundo. Sa bahay ninyo may naghahari-harian ba sa inyo? Sa city ninyo may naghahari-harian ba? Yung feeling king siya. I'm the king of the world. Mga ganon. Yung mga they exalt themselves. Yung itinataas sila yung kanilang sarili. Paparusahan sila ni Almighty Father. Sabihin, hindi ba pagkumbaba yun? Kilala ko yun, mapagkumbaba yan. Ang dami natulungang tao noon. Marami natulungang tao. Pero, in-acknowledge ba niya si Almighty Father? Nung pagtulong niya, kung philanthropist siya, tumulong siya sa tao. In-acknowledge ba niya si Almighty Father? Doon sa mga binigay niya mga bagay sa mga tao? Hindi, di ba? Having the form of godliness but denying the power of God. Yan yung mga philanthropist. Papalalagay niya pangalan, donated by, ganyan. Donated by this group of company. Donated by so and so. Donated by ano ang pangalan niyo? Donated by this organization. Instead of this was given by God. Thank God for the blessings. This is from the Lord. Imbis na ganun, ano? Ilalagay mo yung pangalan mo, ilalagay mo yung pangalan ng organization mo, ilalagay mo yung pangalan ng religious organization mo. Denying God. You're denying God of what is due Him. Hindi, kaya ako yumaman dahil sa sarili kong kalakasan. Kaya ako yumaman kasi mabuti akong tao. You're denying God of what is right. Of the rights of God. You're denying Him. You're being prideful. Sasabihin mong Christian ka. Hindi, matalino akong tao. Kaya ko naman mag-isip eh. No. Hindi ka matalino. Dahil kung matalino kang tao, you will acknowledge the Almighty Father. Yun ang katalinuhan. Acknowledging the Almighty Father. Baka sabihin, ina-acknowledge ko naman eh. Tuwing kailan? Araw-araw dapat. Living a life that is pleasing to the Almighty Father. Denying ourselves. Basta niya, feeling magaling tong si Iska, ano, mabuti ka bang tao? No, I'm not a good person. I'm not a good person. Pare-pareho tayong makasalanan. And I need the Lord. I need Him to be saved. I need my God. I need my Father. I need Jesus. I need the Holy Spirit. Without the Lord, I'm not here. I'm not here speaking to you without God. He's my strength. And I thank God for forgiving me of my sins. I thank Him. They will be gathered together as prisoners are gathered in the pit. Yung mga tao na prideful, yung mga tao na they exalt themselves, they will be gathered together. Yung kahit na hindi ka feeling king, pero you don't acknowledge the Lord, you're exalting yourself. If you say that this is my body, my rule, my ano, you're exalting yourself. So, kasama mo lahat ng mga pridefuls, those who deny the truth, all will be gathered together as prisoners are gathered in the pit.
and will be shut up in the prison. After many days, they will be punished. Lahat magiging prisoner sa pit, sa bottomless pit, sa pit ng Sheol. Kaya pit, no? Kasi ilalim. Okay? Sa ilalim siya. If you check the how the world was created, it's in the book of Genesis. Nandun. Tapos i-check nyo yung yung images. No? So something like that, yung mga images, ganun ang mundo. Baka sabi niyo, bakit bilog naman nang nakikita namin turo sa school? Sino nagturo nun? Si Galileo Galilei. Na ang gamit niya isang microscope. Anong telescope? Telescope. Anong klaseng telescope ang gamit niya? Bakit high-end ba yung mga telescope noon na nakita niya yung iba-ibang mga planeta? Matindi talaga itong si Galileo Galilei, no? So, what's that? Ano yun? Tapos sasabihin ng mga tao, may aliens. Sino ngayon ang kailangan mapunta sa mental hospital? Pinanindigan na ang kasinungalingan ng mga tao. Bakit pinanindigan ng kasinungalingan na nakapunta na sa ganung lugar, unang country na nakapunta sa ibang planeta? Pinanindigan. Kasi gusto nila ng power. Sila ang maging superpower of the world. Pride. Sinungalingan, sama-sama na. Kaya lahat ay mapaparusahan. Yung mga prideful, mga sinungaling, mga ayaw tanggapin si Almighty Father. Ang parusa, eternal damnation. Eternal to for all eternity. Yung sa pit. Then the moon will be disgraced and the sun ashamed, for the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem and before his elders gloriously. Yung moon mapapahiya, pati na yung sun mahihiya siya. Mawawala ng ano ba yung disgraced. Humiliated, discredited. The moon will be disgraced. Mapapahiya ang moon or ang buwan. At yung sun ay mapapahiya din. Ashamed. Embarrassed. Bakit mapapahiya? Because the Lord of hosts will reign on Mount Zion, powerful. Yung kanyang holiness, gloriousness, yung majestic of the Almighty Father will reign on Mount Zion and in Jerusalem and before his elders gloriously. Before his elders. Sino yung mga elders niya? Yung elders sa Book of Revelation are the 24 elders, the 12 sons of Israel, except Dan. So instead of Dan, Manasseh, no. Yeah, it's Manasseh. Instead of Dan, it's Manasseh. No? Kasi ang kasalanan ni Dan, idolatry. Kaya tinanggal siya. The Lord hates idolatry. Tapos, yung sa 24 yun, no? Yung iba pa na elders, kasi 24 elders, total of 24 elders.
the 12 apostles of Jesus. Si Matthias kasama, no? Napaka-blessed ni Matthias, no? Isang beses lang siyang, ilang beses lang ba siya nabanggit sa book of Acts? Konti lang siya nabanggit, no? Pero from the start of Jesus' ministry up to the time when he went to heaven, si Matthias nandun. Kahit hindi man siya nabanggit sa lagi-lagi, no? Dun sa Matthew, Mark, Luke, John, kasama siya sa 12 apostles, sa 24 elders. So these people, the 24 elders, they are Israelites, Jews. Wala rin itong ibang lahi. Okay? Sana maintindihan ninyo. Baka sabihin niyo, ay, 24 elders, baka kasama yung religion namin. Kasama yung leader namin. Hindi. Yung 24 elders, si Judah. No, si Judah. Sino pa ba? Si Manasseh, si Reuben, si Joseph, si Benjamin, si Asher, yung kabisado. And then yung 12 apostles. No? Kasama ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. And then ang kasama pa ay yung 4 living creatures. No? Nabanggit diba sa Book of Revelation? So nandito rin yung, kasi yung 4 living creatures, embodiment of our Father yon. Diba yung face niya, 4 ang face niya. Man, lion, ox, and eagle. Bawat isang living creature may 4 faces. Lahat sila, pare-pareho. Lahat sila may face of a man, silang 4. Lahat sila 4, mayroon din lang face of an eagle, face of an ox, and face of a lion. And then, meron silang wheel na may fire. Ang tawag sa kanila ay cherubim, sabi ni Ezekiel, and then seraphim, sabi ni Isaiah. Yung cherubim, hindi siya hindi siya yung gusto ko lang ulitin. Yung cherubim, hindi siya yung bata na may pakpak na nakikita niyo sa ibang mga simbahan. Hindi ganoon yung cherubim. Si yun? Si Cupid yun. Nakikita niyo. Iniba ang itsura ng cherubim. Si Cupid yun, na hindi ganoon ang itsura ng cherubim na nakikita niyo na bata na may pakpak. Si Cupid yun. Di ba yung bata tapos walang damit, tapos naka-diaper. Diaper ba yun? Ano yun? Hindi yun ang cherubim. Yun yung si Cupid yun. Hindi yun kasali ni Almighty Father. Ano yun? Mythology yun. Roman mythology. Si Cupid, si Eros. No? Baliwala yun. Huwag yung pansinin niya si Eros tsaka si Cupid. Ha? Iba ang itsura ng cherubim. Kaya diba minsan may movie yata, munting cherubim, batang Hindi, mali yun. Ha? Ang daming mali, no? Ang daming ginagawang kalokohan na kasinungalingan na ituturo sa atin. At magpasalamat tayo kay Almighty Father. Bigyan niya tayo ng Bible, salita niya, para malaman natin yung katotohanan. No? Kaya marami tayong papasalamat kay Almighty Father sa pag-iingat niya, sa pagtuturo sa atin ng kung ano ang tama at kung ano ang totoo. Let us always pray to our God and to our Savior through the power of the Holy Spirit. And let's use the name of Jesus when we pray to our Father. Kasi maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father because of Jesus. Because Jesus is perfect. Nahahawahan tayo ng ganda ni Jesus Christ, ng kanyang holiness and gloriousness. At
magpasalamat tayo dahil yung name natin nasa Lamb's Book of Life. Yung name niyo ba nasa Lamb's Book of Life? Kung wala pa, tell the Almighty Father and Jesus Christ, Jesus Christ, please write my name on your book. No? I want to follow you. I want to imitate you. I want to follow what you said in your teachings in the New Testament. Kaya, let's always pray and trust the Almighty Father. Love Him. Kasi pag mahal natin si Almighty Father, lahat, dire-diretso na yan. Love the Lord your God with all your might, with all your soul, with your heart, with all your strength. Buong pagkatao. Thank you, and God loves us all so much.